Di ba normally ang eat all you can hanggang tanghali, di ba? Alas 2 close na. Alam nyo sila, may part 2 sa hapon, 4 to 8 p.m. eat all you can. So gawin din natin, di ba? May eat all you can ng lunch, sa gabi may part 2. Pwedeng mas mababa na yung tawag dito, bayad. Kasi sila mas mababa yata ng 50 pesos eh. Dok, magluluto na naman. Ganun talaga, negosyo yan. Talaga mapapagod tayo. Talaga meron tayong extra time na ibibigay. Okay, Gilivers, pag-usapan natin. Sa lahat ng may traditional business, huwag tayong pumayag na hindi tayo kumikita ng 12 hours. Okay? Pag-usapan natin. Let's go. Let's go. Okay, so unang-una, dito po nanggaling ang prinsipyo na yan. Ngayon lang umaga, so ako'y naglakad, bumili ng coffee. So may mga nadaanan ako ng mga resto na close pa. 11 a.m. pa ang opening. So sabi ko, sayang naman, sana kumikita na sila mula 8 or 7 a.m. ng umaga. Okay? And isa pa, meron pong nagpa-coach sa akin. I went to isang city. So, nag-usap kami. Pinag-usapan namin paano ba mas kikita negosyo niya. Kasi po, ang business niya po kasi, open lang ng 4 hours. Okay? Imagine mo, sa loob ng 24 hours, 4 hours ka lang dapat kumita. Diba? Sayang po. Okay? So, kaya sa lahat ng may traditional business, huwag tayong pumayag na 4 hours, 5 hours lang kumikita ang negosyo natin. Doc, paano kung yung kliyente ko, yun lang oras na yun available? Kaya nga po, gagawan natin ng strategy. Alam nyo, ganito po yan. Unang-una, sinet lang natin sa isipan natin yan eh. Tayo lang nagsabi na, mag-open tayo ng 11. Sige, hanggang 6 lang tayo, hanggang 7. Kanino nang galing idea na yun? Sa'yo lang mismo as business owner, di ba? Ikaw mismo, minsan, sinasabotahin natin ang negosyo natin, okay? So, anong dapat natin gawin? Ito po, meron akong naisip na 3. First, serve the other market. For example, ang siniserve mo ay lunch, di ba? Nagsiserve ka ng lunch. Ngayon, alam mo ba na may ibang market dyan sa katabi mo, whether sa mga school, sa mga offices, o mga nagdadaan na nangangailangan ng breakfast na hindi mo market pag lunch. So, yung hindi mo market ng lunchtime, gawin mo market ng breakfast. So, for example, ganito nga po, meron tayong nadaanan, no? Close pa rin, mamaya pa sila open. Kung mag-serve ka ng breakfast, so ang ganda ng market dito sa paligid, ang dami pong schools dito, ang dami mga businesses. For sure, marami dyan din nag-aalmusal, mag-offer ka ng 59 pesos breakfast. So, kumita ka na. Mula alas 7 hanggang 11 or 10:30, breakfast ang i-offer mo. Okay, so another example muna tayo, snacks. So, kung ang ino-offer mo, o yung client mo talagang lunchtime lang, merong kang hindi client na naghahanap ng snacks. So, mag-offer ka ng snacks. So, hindi ka open lang hanggang alas 2. Kailangan yung store mo, nagbebenta rin, kumikita ka rin from 2 p.m. hanggang 4 p.m. Mag-offer ka ng only fries. Possible po ba yun? Hindi ko alam ha. So, mag-offer tayo ng snacks. Para yung hindi mo market ng lunchtime, magiging market mo ng during snacks. Okay? So, second po na pwede natin gawin para kumita tayo ng 12 hours, ito, extend your service. Meron po ako napuntahan na isa, nag-try ako, eat all you can. Di ba normally ang eat all you can hanggang tanghali, di ba? Alas 2 close na. Alam nyo sila, may part 2 sa hapon, 4 to 8 p.m. eat all you can. So, gawin din natin, di ba? May eat all you can ng lunch, sa gabi may part 2. Pwedeng mas mababa na yung tawag dito, bayad. Kasi sila mas mababa yata ng 50 pesos eh. Dok, magluluto na naman. Ganun talaga, negosyo yan. Talaga mapapagod tayo. Talaga meron tayong extra time na ibibigay. Okay? Mag-part 2 tayo. Kung only rice ka ng lunch, mag-part 2 ka pati dinner. Malay mo, yung client mo kanina bumalik sa'yo. Okay? So, ano ba yung mga special offer mo sa umaga? Special offer mo sa lunch? Gawin mo yan sa hapon. May part 2. Okay? Trial natin. Baka may bumalik o maging effective yan sa ibang market mo o sa ibang hindi mo pa market. Okay? And last, eto po, magkaroon tayo ng night event. Huwag nating sayangin yung 6 p.m. hanggang 9 p.m. So, anong gagawin natin, Doc? Pwede ka po dyan mag-unli coffee, di ba? Or mag-barbecue or anything or snacks sa gabi. Or you can offer food na sa'yo lang mabibili. Okay? So, ang mahalaga dito, sinasabi ko po, Gilivers,
kumita tayo ng 12 hours. Doc, mas maraming empleyado ang kailangan natin. Exactly po. Mag-shifting tayo. Additional expenses, Doc. Meron ka namang additional income. Alam nyo, sa ating pong lahat, mag-try muna tayo. I-try natin, okay? Kahit isa po dito para ma-extend how we earn or how much we earn sa ating business. Maximize yung space na nirerentahan natin. Maximize yung meron tayo, yung mga resources natin. Ikaw din as a business owner, maximize your creativity. Maximize mo yung skill natin, okay? So, wag tayong pumayag na 4, 6 na oras lang tayong kumikita sa negosyo natin. Dapat 12 hours. Okay? Let's go. Let's go. Kapi po tayo. Kapi po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal live ko po.